Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Sabihin mo energy. Ganon. Mukhang guluhin, baka bilhin kita dyan, ha? No. You cannot buy me. But you can make your offer. Wow. You Okay, can... bago tayo tumanggap na, ay, may caller tayo. Unahin na natin yung yung bati natin. Sige. No. Si Mami Marina. Marina. Ang ganda ng pangalan, Marina. Ng Makati. Hello po. Hello po, good evening po. Magandang gabi, Ate Marina. Magandang gabi, Papa Jackson. Mag-hello din po kayo sa akin. Ako po si Papa, hello Kuya. Papa Mike. Mike. Hello, good evening po. Ako po si Kuya Chico, Ate Marina, ha? Chico, opo. Oo. At kayo po ay 52 years old, tama? Opo. Pero parang, ba't gano'n? Wala sa boses, no? Ewan ko. Wala sa boses. Para kayong ano lang. Para kayong teenager. Salamat. Diba? Ang cute ng boses ninyo. Parang teenager. No, si ate. At ang ganda na pangalan nyo, Marina. Ang lakas maka-refreshing, no? Parang pagka ngayong summer, mainit. No? Tawagin si Marina. Diba parang ma-refresh ka. No, Marina. Bakit po Marina? Saan po nakuha yung Marina? Ang mother ko po kasi Marcelina. Okay. Marina. Pakidikit po yung labi niyo sa phone. Marcelina. Ang mother ko po kasi Marcelina, kaya Marina. Kaya Marina, no? Tama. O nga, bibihira na siguro yung ganyan yung pangalan ngayon, no? Marina. Anyway, kumusta naman po ikaw, Ate Marina? Sa ngayon okay naman po ako, kaya lang. Pakilapit mo yung telepono Sa ngayon po okay naman po ako, kaya lang medyo may problema lang po tungkol sa anak ko. Ilan na po ba ang anak ninyo? Isa lang. Isa lang, ilang taon? 19 years old na ngayon. Oh, Nung so teenage. 15. Mami, naka-loudspeaker ka ba? Ay, hindi. Pwede bang idakit niyo po sa labi? Hello? Tapos Yeah. kulungin niyo po ng kamay? Hello? Yan, ganyan po, i-maintain mo ha? na po, Yan, para tuloy-tuloy tayo, ha? Yan si Ate Marina. 19 years old ang anak mo, ate. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Okay. Asan po ang tatay ng anak Single niyo? parents po ako. Okay. Sige. Bakit po? Anong meron sa anak ninyong 19 years old? Kasi lumaki po siya kasi sa kapatid ko. Ngayon, ngayon nandito na ako sa Pilipinas. Bali, nag-work din ako pero hindi ako kasama niya. Mami, wait lang, ha? Baka pa pwede pong lakasan niyo po yung totoo. Hello? Ay, Opo, pahina po kasi ng pahina. hindi ko po kasi So, Hello? Opo, yan, yung kanina lang po. Hello? Yan, ganyan po, ha? Okay po. Saan kayong bansa galing po? Galing po ako sa New York, sa Washington DC. Ooh. Naglipat na pala ng lugar yan. Sa Washington DC po sa USA. Washington. Ano po work niyo doon? Cook po ako ng isang prinsesa. Uy, May prinsesa doon? Hindi, galing kasi ako ng dinala po ako doon. Doon Ay. kasi nag-stay yung boss ko. Yung prinsesa, taga Middle Taga doon East. din. hindi, pero ba't po siya prinsesa? Saan? May prinsesa sa US? Hindi, bali kasi nagtrabaho ako bali sa doon po, Saudi po kasi ako. Yan. Okay. Talaga ba? Tapos, dinala niya Galing. ako dun sa... Nag-stay na siya ng Washington DC. Oh. Sinama niya ako. Ano kayang feeling? Alam mo yan yung Ate Marina, yan yung tanong ko, no? Anong kayang feeling? Parang how does it feel like living with a, royal blood? With a royal family, ganyan. Ano kaya yung buhay sa palasyo? Ano tawag palasyo, di ba? Kasi may friend din ako na nurse naman siya sa royal family naman din sa Dubai. Talaga? Oo. Siya ngayon may-ari nung massage na pinuntahan ko nung Nakakatakot po ba? Hindi naman po. Mabait naman sila. Dukada naman kasi sila eh. Tsaka Hindi ba? kung i-trade ka nila para tao talaga, hindi gaya ng mga ibang mga hindi mga educated. Pero di ba ako yung iniisip ko, ano ba yung may mga kakaiba ba sa buhay nila? Halimbawa, pag darating ba sila may totoroto tapos biglang ba't yung Wala tinatawanan? naman. Legit tong tanong. Wala naman. Legit Basta yung kasi tanong ko.
Hindi, pag po lumalabas kasi sila, may mga naka-rate po na mga pulis, parang pulis kung tawagin, ganon. Modern na. May mga escorts. Mga ganon, oo. Yung escort na ang lalaki ng mga hakbang. O, mga, Tapos, nakaradyo, no? sumasakay kami ng Clear the area, airplane. clear the area. Hello. Hello po. Pag sumasakay po kami ng airplane yun, may mga bantay po siya. Okay. Kahit saan po kami pumunta, may mga escort po. Oo, yung ganyan. Yung so gumagaya na lang yung ano, no? Wala nang tumutoroto, tapos... Wala Diba? naman, wala. Andyan ang prinsesa! Ilabas ang karwahe. Ganun. Wala pong ganon. Wala naman, wala. Kumbaga, Normal lang naman din sila pag pumupunta kami ng mall. hindi na Okay. ceremonial yung ano. Wala nang ganong arte-arte. Wala. Wala na. Oo, kahit mga special occasion, for example, birthday or ano bang... Kasi dati pag feeling ko prinsesa ka, dapat araw-araw ka nakatiara, Ganyan, oo, corona, oo, may may- scepter ka. Oo, or may ginagawa kang kung ano mang tradisyon na... Di ba na ang pasulat mo laging feather ng turkey. Hindi, Oh, kasi yeah. normal lang naman po kasi pag nandun kami sa US. Pero pag nasa Saudi, ganun po. Diba? Talaga. Sayang. Ang galing naman. Dugong bughaw. Ang sarap Oo, pakinggan. di ba? Dugong bughaw. Pag kumakain mo ba sila, may taga-subo, may taga-nguya para sa Ay, kanila. hindi naman. Parang ang pangit may taganguya. Di pag pag durog nilalabas. Parang kung ako yun, di ba? Ma'am, ito na po. Ma'am, your highness, here's your food. Ang galing. Tapos Oo. no, kakainin mo, no? Basta po kung ano lang, ako lang po yung kusang magagawa ng personal na magluluto ng pagkain Ang niya. galing. Eh di, Tapos, malamang magaling kayo magluto kasi hindi naman pwedeng masabi-sabi lang na ano para magluto ka sa mga dugong bughaw, di ba? Yung lamesa po ba nila, yung dining table nila, mahaba? Meron po pang pagbisita, bisita, Di ba yun- mahaba po talaga. Yung nakikita natin sa mga palabas. Mahaba po talaga yung pagbisita. Yung kapag nasa kabisera kayo, hindi kayo magkakarinigan. O, kailangan mag-tricycle ka para puntahan Oo. yung ano, di ba? Di ba yung ganun kahaba? Mag-tricycle ka pa. Para ano Sa yung Saudi feeling? po yun, ganon. Talaga po? O, di ba? O, meron ganun. Alam ko meron pa rin ganun eh. Talaga? Sa palasyo. Yung ang dami-daming upuan. Sa palasyo, tsaka separate ang lalaki sa babae. Oo, may gender separation kasi talaga Ang sa Saudi. galing. Ang galing naman po na nakasubok kayo ng ganyang buhay. Alam mo, natutuwa ako, Miss Marina, kasi ang daming mga royal blood kay Chico sa Middle East, dito sa Asia, di ba? Na ang kanilang yung mga aid nila, yung mga ay Pinoy. Pinoy, hindi. Gusto Sabi nilang po kasi Pinoy. nila, sir, Gusto talaga nila. ang mga Pilipino daw kasi malilinis Totoo naman. kesa sa ibang mga lahi. Ay, totoo po yan. Meron ka tayong kasabihan dito, di ba? Di baling walang bigas basta may feminine wash. Yeah. Sobrang linis natin. Di ba? Importante kasing malinis. Sobrang yun. linis. Kasi hindi ka man makakain ng bigas. Tama At na, least- brother. Anong problema ni Miss Marina? At least malinis. Yun lang naman yung gusto kong ituloy. Hello? Yan. Sige po. Ayan, balik na tayo, Ate Marina, sa anak ninyo. So, hindi lumaki sa inyo, lumaki sa kapatid mo. Opo, lumaki po sa kapatid ko, pero ngayon po kay pera, kaya lang, naman din kami, nagmi-meet din kami. Noong 2014 lang ako dumating dito sa Pilipinas. Tapos nagstay ka na. Tapos nag-stay na ako, nandito naman ako sa Ambassador nagtatrabaho. Okay. Ambassador po Social, dito ha? sa Ba't Pilipinas. ganyan po yung mga nyo, connection nyo sa buhay, no? Ang galing, no? Nakakatuwa. Recommended lang po kasi ako. Okay, oh. Well, you must be good in what you do kasi, di ba? Para i-recommend ka. So, okay. So, ano po ang problema Ang problema ngayon? ko po kasi itong anak ko, malayo ang loob sa akin. Oh, yung usual problema ng isang nanay na nangingibang bayan, no? Tapos ang lahi. Tapos nagkaka-girlfriend siya. Mm. Bali, hindi niya pinapaalam sa akin. Ang kapatid ko ang nakakaalam sa lahat. Actually, plano na naman po namin sabihin sa inyo na... Hindi ko yung Ay, hindi ba? girlfriend. sorry. Lalong nagulat si Ate. Hindi po. So, ang nagkakwento lang siya yung kapatid. Hindi po. Alam ko naman po na may girlfriend siya. Ang gusto ko lang na malaman, yung pag dumarating ako sa bahay, ipakita niya sa akin yung girlfriend. Pag wala kasi ako sa bahay, Tsaka... pinapapunta doon ng girlfriend. Tapos, ngayon ang anak ko, malayo ang loob sa akin dahil parang pag sinasabihan ko yung anak ko na wag muna yan kasi pag-graduate na siya tong taon na to,
gustong pasukan pag graduate na po siya. Sabi ko, tapusin mo muna ang pag-aaral mo, saka ka mag-grad, saka mo pasukan ng mga ganyang bagay. Kasi kung sakali na pagsabayin niya yung ganyan, hindi siya makakatas. Tapos lagi na pumupunta yung babae sa bahay. Pinapapasok pa ng kapatid ko sa kwarto ng anak ko. Kaya doon po kami nag-aaway ng kapatid ko. Ngayon balang lumalabas na masama akong Kontrabida ka. kinasama ko. Oo. Ganun yung lumalabas. Eh, Okay. ang gusto ko pong mangyari sana, kampihan naman ako ng kapatid ko. Kaso, parang dumarating na masama ako kasi sinasabi ng kapatid ko na walang ginagawang masama yung anak ko sa loob ng kwarto. Eh, Baka hindi naman po wala. po sabi na Tutupi walang lang sila. ginagawa, mag-girlfriend po yun eh. Kasi po Baka yung pinsan ko din ganyan nagkulong sa kwarto pa nag-arithmetic lang eh. Oh, 'di ba? Ako po, yung pinsan ko din, doon sila sa kwarto nung sinilip ko, nagbubunot naman sila. Nang? Yung sahig. Nilagyan ng floor wax yun, 'di ba? Kikinis yun. Hoy! Tapos yung Ang gusto kong, hindi ko nga po alam kung Papa Jackson kung anong gusto kong gawin. Kung tisin ko ba yung anak ko. Kasi hindi po siya nagte-text sa akin. Hindi man lang marunong mga musta sa akin. Kasi malayo kami, long distance din kami dito sa Manila. Nasa Valenzuela siya, nandito ako sa Makati. Sa Shangri-La po ako, nandito ako sa Shangri-La. Dati kasi pag wala siyang pasok, nandito siya sa akin. Ngayon ayaw niya na. Kaya gusto ko po sana tanong ko kung titisin ko po ba siya o nawag ko muna siyang kausapin o pabayaan ko na lang sa gusto niyang mangyari. Oo. Kasi nasasaktan ako, Papa Jackson, sa mga ginagawa ng anak ko sa akin eh. Parang binabaliwala niya ako, hindi marunong mga musta o ganyan. Hindi naman mali yung pangaral ko sa kanya. Yun po ang gusto kong matanong sa inyo, kung ano po ba ang dapat kong gawin. Nahihirapan ako, Papa Jackson eh. Halos lahat-lahat talaga ginagawa ko eh. Lahat ng hilingin niya, binibigay ko. Kagaya nga po itong nag-birthday siya. Tinanong ko po dito sa Makati Circuit. Circuit po, circuit. Circuit, sa Makati Circuit po. Tapos, wala po ako matanggap na hindi marunong magpasalamat o ano man. Tapos parang mas malambing pa siya sa anak ko. Pinapakita niya na mas mahal na yung kapatid ko kaysa sa akin. Ilan taon na po yung anak niya, mami? 19 years 19 old. daw. 19, dumating ka to 2014, no? Hindi, muuwi naman po ako every ng Hindi po, nag-stay ka ng Pilipinas 2014. po. Oh, pero hindi pa rin ka nagkasama, di ba? Nagsasama po kami kasi minsan nagpupunta Hindi siya pa rin, dito kumbaga, hindi pa rin sa'yo ang full custody. Ay, hindi kasi po may pasok po. Hindi, okay siya. lang po, hindi mo kailangan ipaliwanag, pero hindi pa rin sa'yo ang full custody. Opo. Alright. Alam mo, ito yung, mami, ganito, Kuya Chico, ito ay jealousy. Oh. Di ba sabi ko nga, ito yung usual problema ng OFWs. magulang na nag-OFW sa mga anak. Ganito po yan, Mami Marina, so totoo lang po, kasi nararamdaman ko yung litanya na sinasabi niya na hindi ka man lang kampihan ng kapatid mo. You have to remember one thing, we are not telling you na it's your fault na pinili mo lumaki at maghanap buhay. But kaya nang sabi ni Kuya Chico, there's a price, di ba? Certain price you have to pay for decisions that you've made. Hindi naman sinasabi natin na mali ka o tama ka. But then again, meron kasing effect po yung desisyon na ginawa ninyo. Alam na natin, Mami, no? In the right frame of mind, maliwanag naman na ginawa mo ito para sa kinabukasan niya. Tama? Tama po. Okay. But in exchange of that, Mami, yung relasyon ninyo, di ba, ay may pumalit yung kapatid mo. Well, it's not so bad at all kasi kapatid mo. Tama po ba? The problem here, Mami, kasi 2014, umuwi ka ng Pilipinas, di ba, after being away, you were not that visible sa buhay niya eh. Ang naging connection niyo, allowance marahil, di ba? Yan, kung kailan papadala, di ba? At yung pagmolde sa ugali niya, hindi ikaw ang tumoka eh, yung kapatid mo. Huwag ka magtataka if he listens, di ba, dun sa kapatid mo more than he listens to you. Kasi wait lang, Mami, almost all his life, doon siya nakikinig eh.
Di ba? Ang naging basihan niya ng katanggap-tanggap, hindi katanggap-tanggap, ang naging basihan niya ng tama, naging basihan niya ng mali, di ba? Ang definisyon ng delikadesa ay nanggaling sa kapatid mo. So mahirap pong baliin yon. Galing po sa kapatid mo yun eh. That's the price that you have to pay. We're not saying na tama o mali. We're just telling you ano nangyari. Ganda po yan, mami, ano? Ang sinasabi mo kanina sa amin, hindi man lang, alam mo yan, yung hindi man lang makinig sa iyo, inuuna pa makinig sa kapatid mo. May selos kay Chico eh. Selos nga po kasi. Nagkaselos eh. Oo. Mami, ano, ganito kasi yan, mami, ano, ang payo ko sa'yo, you know, I think it's a little bit late kasi 4 years ago pa, no? Dapat, mami, pagdating mo ng Pilipinas, bago ka nag-impose ng kahit ano, kung ano-anong gusto mo na gawin niya, kasi nanay ka naman, karapatan mo ito. Pero dapat bago ka nag-impose, di ba, binuo mo yung relasyon. Correct. Dapat yun, mami. Hindi ka, alam mo, mami, yung anak mo, nagre-react lang siya kung paano siya napalaki. At nagpalaki sa niya kapatid mo eh. Nagre-react lang siya doon, mami. Yung upbringing niya eh. Train siya doon sa ganong klaseng dynamics o ganong atmosphere, ganong environment. Nagre-react lang siya kung paano siya napalaki. So mahirap baguhin yun. Before you can give orders, di ba, sa kanya, ang kailangan mong gawin, buuin yung relasyon. Now, dahil hindi pa kaya, wala pa yung relasyon, hindi pa ganong kalalim, kasi nga lumayo ka, dadaan ka talaga sa kapatid mo eh. So it's not wise na merong inkontrahan. You have to trust your sister, diba, that she knows the best, at least temporarily, for your son. Kailangan maniwala ka. Kasi mami, nung wala ka sa Pilipinas, sino ba ang nakakaalam who's diba, what's the best for him? Di ba yung kapatid mo? Pinagkatiwala mo yan eh. Ngayon na nandito ka, mami, hindi ibig sabihin na you know better than your sister na. It doesn't work that way. Siya ang nagpalaki dyan eh. Kaya lang, Papa Jackson, ganito Sige, po pwede pong pakidikit po sa labi po. kasi po, ganito po, Papa Jackson eh. Minsan po kasi ang ayaw ko lang, naniniwala po ako sa ganun, malaking iya siya, Opo. yung kumbaga, tama po kayo doon sa ganun, sinabi nyo, wala po ako masabi doon. Kaya lang po, Papa Jackson, ang sa akin lang po kasi, tinatago po kumbaga, pag tinatanong ko yung kapatid ko, tinatago niya, kinakampihan niya yung anak ko, Mami, hindi mo tinatago pwedeng niya sa akin tanggalin ng yan. katotohanan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Normal sa kanila yan. Ganito mami, yung anak mo, lumaki sa sister mo. Tama? Alright. Pag pinapili, sino kakampi niya? Sino pipiliin niya? Yung kapatid mo. Kasi siya nagpalaki. So it's not wise, mami, di ba, that you project that you know better. Alam mo, ikaw nanay niyan. That can never change. And we recognize na malamang kaya Chico nadudurog yung puso mo dahil, di ba, dahil yung alam mo yun, yung nakakadurog sa puso na mas kinakampihan niya o nakikinig siya sa sister mo, nakakadurog sa puso ng magulang yan eh. Di ba? But you have to remember, mami, for ilang taon ba siya? Ilang taon kayo magkahiwalay? 14 years, no? Hindi po 14 kasi umuwi naman po ako Mami, umuwi ka pero hindi kayo magkasama buong buhay. Iba ngayon yun. lang po kami nag-stay na matagal. Oh, pero iba pa rin yung pag-upbringing, hindi ikaw yun eh. Tama You have po. to remember that. Ilang taon po yun? Balit ngayon na lang po kasi pag Di ilang taon po na kapatid mo nakatoka? Balit 3 years old lang siya. Exactly. Tapos umuwi ako ng bali 2 years. So umuwi ka, teenager na siya. Oh. Ng 7 years old naman ako nag-stay sa kanya. Mami, imagine mo, sa lahat ng umaga at gabi, di ba, the one who tucked him in, di ba, sa bed niya, woke him up sa kama niya, nag-prepare ng almusal niya, nangaral sa kanya, nanermon, nag-antay, pag late siyang umuwi, nag-alala, pag gabi na at umuulan, di pa dumarating, hindi ikaw yun. Yung kapatid mo, if they have a special bond, huwag kang magtaka. You are supposed to feel good for them. Kasi kung mami, kung ibinilin mo yung anak mo sa kapatid mo at nagkaroon sila ng relasyon na ganyan, di ba yung special relationship, di ba kahit magtita lang naman talaga sila, magpasalamat ka kasi job well done. Kaysa hindi sila naging close. Ibig sabihin, sa lahat ng panahong wala ka, yung anak mo naalagaan. Because believe it or not, kahit ikaw ang magulang, pag may ginawang kalokohan ang anak mo, konsentidor ka rin naman eh. Kukonsintihin mo yan.
At exactly, ayan ang ginawa ng kapatid mo. So wag mo silang sawayin kung magkakampihan sila. Normal yun. You cannot just come, I'm not saying mami na wala kang karapatan. Of course you have all the right, you're the mom. But you want relationship eh. At a relasyon, you cannot impose that to anybody. Hindi mo pa pwede. Ako nanay mo, you have to like me better than your tita kasi Correct. ako. Mami, hindi eh. You have to train your son to like you better than or at least tantamount to the love na binibigay niya sa tita niya. At hindi mangyayari yan by imposing rules just because dumating ka and you think you know better sa pagpapalaki, siya nagpalaki. Nasa kanya yung ano ngayon, yung sukatan kung anong katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa mata ng anak mo. And you have to respect that relationship. Tama po. Di ba kasi nangyayari kay Chico ganito? Ako yung nanay eh. Dapat ito yung rule. Oo, ikaw yung nanay. Pero sino ba nag-observe sa bata nung lumalaki siya? Hindi ikaw ba? Papa Jackson, kasi ang gusto ko lang Pakilakas po. Please, parang awa niyo na po. Ang gusto ko lang po sana, Oh. yung bang sa ngayon na naman din, na pag-ngaralan din niya yung anak ko, alang-alang din sa akin. Kung ano man sana yung gusto ko, sana, ganun din sana yung ipakita niya. Yan, sa ang akin. susi Yan po dyan, ang mami. gusto Ang ko. susi dyan, maging magkasundo kayo magkapatid. Yan ang susi dyan. Kaya na nga pong ginagawa ko eh. Ang gusto ko nga, sabi ko sa kapatid Oh. ko, ate, kung ano man sana, kung ano yung gusto ko, sana, ipakita mo rin dun sa anak Mami, it will ko. take time. It will take time. Huwag mong pilitin ka agad. Medyo Ate Marina, medyo sa bagay na medyo mahihirapan ka talaga. It will take Oo. time. It will take time. Mahihirapan ka na. Dapat, ito yung gusto ko. So dapat ikaw, bilang kapatid ko at ikaw yung nagpalaki sa anak ko, dapat sundin mo rin. Kasi, di ba nga po, kung babalikan natin yung pinag-usapan, yung sinabi sa'yo ni Papa Jackson, yung Tama kultura nga po, na na-build Papa. nila, hindi, pwede to kasi madali lang to, Ate Marina, kung ikaw talaga yung, yung nagpalaki sa kanya, yung nag-alaga sa kanya, to impose on something na gusto mo, madali na lang yan. Kasi it's on how you, tawag dito? Upbringing. Oo, kung paano pinalaki yung anak mo. Kaya lang, sila, yung kapatid mo at yung anak mo, nakabuo na sila ng sarili nilang kultura, kung paano yung mga galawan nila sa buhay. And siguro ako gusto ko ganito, Ate Marina, gusto kong simulan sa ganito yung problema mo. Kung magre-rewind tayo, pinaubaya mo to sa kapatid mo. Kasi may tiwala ka sa kapatid mo, di ba? May tiwala ka na yung anak mo ay nasa mabuting kamay, nasa mabuting pag-aalaga doon sa kapatid mo. So, now, kung ano man yung desisyon niya, or kung ano man yung ginagawa niya, kung ano man yung pagtitiwalang binibigay niya doon sa anak niyo, sana I-honor mo. kayo din yung sumunod doon muna, 'di ba? Sundin yung kung yung kapatid niyo nga may tiwala sa anak mo sana ikaw bilang nanay may tiwala ka rin sa anak mo, ate. Kasi mahirap talaga 'yan. Kami naman po naiintindihan namin, Naiintindihan namin yung concern mo kasi ikaw nga naman talaga yung nanay, dapat nga ikaw talaga yung nasusunod. Kaya lang hindi po kasi siya akma doon sa sitwasyong meron kayo eh. Kung si Papa Jackson sinasuggest na build a good relationship with your sister, which sabi mo naman Ganun nga po ang okay naman. ginagawa ko eh. Ako, ate, I would like to suggest you build your relationship sa anak mo. Kasi you do not expect na ang anak mo kung pangit man siya pakinggan, you cannot expect na siya yung mag-a-adjust para maging okay yung relasyon ninyo. Dahil you have to remember nung umuwi ka, kahit sabi mo nung bata pa siya o nag-stay ka, merong certain awkwardness May Hindi awkwardness naman po siya, dahil Papa Jack, hindi naman po siya dati ganun eh. Ngayon na lang po siyang lately nagkaganon eh. Dati naman po hindi siya ganun eh. kasi tumanda na po siya, di ba? Yung mga bata naman, yung mga paniniwalaan niya, yung mga pinapanindigan niyan sa buhay, nagbabago naman yan as you age, hindi ba? So, ang sistema nyo naman, hindi naman talaga kayo nagsama ng ngayon na nga lang kamo eh. At hindi pa nga eh. Umuwi ka ng Pilipinas. Nasa Pilipinas ka lang. pero hindi pa rin ikaw yung nakatake charge. so, 'di ba? Syempre marami ng factor yung mga nakakasama ng anak mo, ganyan. Pero I don't think, Ate Marina, I don't think masamang tao yung anak mo. Naniniwala ka bang masamang tao yung anak mo? Kasi para po kasi nga dating parang napakasalbahe ng anak mo eh. Yun yung dating sa akin ngayon. Pero I think hindi naman. Ang ano mo lang, nagtatampo ka lang
Hello? Yan, nagtatampo ka lang kasi may mga bagay kang gusto na hindi nasusunod. Yan, nag-impose ka. Oo, pero it doesn't mean na salbahe yung anak mo. Yung nakakatampo yan yung hindi man lang mag-thank you, 'di ba? Kasi nag-effort ka na nga. This is your way of saying, oh anak, 'di ba? Sana maging close na tayo. Naiinggit po Pero kasi ako sa it mga nakikita ko. ayun lang. Walang marunong siyang Ganito na lang siguro, Ate Marina, no? Ikaw naman din yung nahihirapan. Ikaw naman din tong nahihirapan. So, wag mo nang i-expect na si anak mo pa yung mag-a-adjust, no? Para ma-build mo yung relationship. Ang relationship ay binibuild talaga yan, eh. Hindi yan ini-impose. Tama nga si Papa Jackson. Hindi pwedeng, nanay mo ko, anak kita, eto tayo. Pwede mong gawin yan. It's possible, pero hindi maganda, di ba? Ang relasyon ay natural kusang nabubuo yan sa samahan na meron kayo. So, siguro bukod doon sa pag-maintain o pag-build ng magandang relasyon doon sa kapatid mo, kasi siya talaga yung susi, eh. Siya yung para makapag-impose ka ng mga bagay, dadaan ka sa kapatid mo. Tama. 'Di ba, para sa anak mo maluwag sa loob niya na mapapaliwanag ng kapatid mo. Kaya lang po kasi ang nangyayari, yung kapatid mo, no? Hindi ka kampi. Oo, yung kapatid mo, meron siyang tiwala naman doon sa anak mo, ate. Meron siyang tiwala sa anak mo na hindi siya gumagawa ng masama. So baka naman pwedeng ikaw bilang nanay, simulan mo ding pagtiwalaan siya, at kung maramdaman naman niya yan, baka naman mag-loosen up, no, yung relasyon niya sa iyo, no, at kasi lalong lalong humihirap kapag nalalaman niya, ay nako, yung nanay ko kontrabida naman to. Di ba? Wala naman to. Nga po lumalabas sa Tapos ito Ate Marina, no, kasi tapos po ang nangyayari nito, nagtatago sila. Paano pong hindi magtatago? Pag nalaman nyo, hindi ka naman. Pag nalaman mo, sabihin mo no. Pag nalaman mo, kukontra ka. So, bilang si kapatid mo, may tiwala naman sa anak mo, edi haya, di ba? Tatago na lang niya. Ayoko po kasing magaya siya sa mga pinsan niya na dumating po yung mga bata. Ay, lakas po. Ayoko po kasi magaya doon sa dalawang anak ng kapatid ko na dalawang lalaki na maagang Mami, Yes, unfair naman yan. Na ganyan ka mag-isip. At That's saka, unfair. Kanina Ate Marina, yung sinasabi mo, no, yung doon naintindihan ko yung part na yun, di ba? Nag-aaral ka mo, no? Nag-aaral, tapos sabi mo, gusto makapagtapos muna siya. Gusto ko sana makapagtapos muna, kasi ang word mo pa nga kanina, kasi hindi siya makakapagtapos kung may girlfriend. Hindi po tama. Hindi po tama yan. Marami akong kakilalang may girlfriend. Sabay naman sila graduate. Mas mabuti nga eh. With flying honors pa. Baka mabuntisan, tapos With yun ang inaano ko. Well, kasi feeling ko, hindi, Ate Marina, no, ako na-acknowledge namin yung takot mo. 'Di ba? You have this fear over your child, no, yun sa anak mo, sa son mo, dahil nga hindi mo kasi siya kilala. Hindi mo siya kilala. Kaya natatakot ka, may takot ka na baka gawin niya to, baka kaya lang, kung ibabase natin sa sister mo, feeling ko naman, at kung nag-uusap po ba kayo ng kapatid mo, kung natatanong niyo ba sa kanya kung anong ugali ng anak mo? Alam ko naman po yung ugali ng Hindi mo alam. Believe me. Minsan kasi ate kala mo lang, pero syempre nga, sabi ko nga habang lumalaki, may mga ugaling nagbabago, eh, di ba? Baka ang nare-recall mong ugali niya ay nung bata pa siya. Yan, Ngayon iba na, kasi teenager na, magbe-20 na yan, adult na yan actually. Di ba? So, kasi eto lang iniisip ko, kung yung kapatid mo nga may tiwala naman siya sa anak mo na hindi gagawa ng kabalbalan. Feeling ko kaya, Chico, di ba, ang recollection ni Mami Marina, correct me if I'm wrong, Mami Marina, ha? Ang recollection mo sa anak mo ay batang alagain at hindi na lumaki sa paningin mo. So you pressure yourself that you always need to give him guidance, di ba, reminders, di ba? Feeling mo he cannot decide kung walang approval, di ba, ng higher authority, in this case, ikaw yun ang malaki ng anak mo. You have to trust yung kanyang pagiging tao. Oh. And believe me, Mami, by imposing anything, as in anything at all, you are the one ruining yung possible build-up na relasyon. Relationship. Kasi wala pa kayo dun eh.
Wala. Di ba? Alam mo kaya Chico, ang pinaka-killer dito sa kwento na to, ikinukumpara mo yung closeness nila sa closeness nyo. I mean, hindi mo pwedeng kompetensyahin yun. Kasi normal na nabuo yun dahil sila yung magkasama araw-araw. Totoo. Hindi mo po pwedeng ano yan. You cannot compete with your sister. Huwag mong pagsilosan. Now, I have a question for you. Di ba nang umalis ka, ipinagkatiwala mo sa kapatid mo yan? Tama? Tama po. Kasama sa tiwalang binigay mo sa kapatid mo is that yung kanyang pag-aalaga, yung kanyang desisyon, di ba, ay magiging tama para sa anak mo. Tama? Tama po. So, ang ibig po sabihin, dumating ka lang sa Pilipinas, mali na siya? Ito lang po kasing lately na. Yun po, yun mami. Ganun ang effect nun eh. Dahil nandito ka na, mali na ako, hindi ko na, di ba? Ganun ang mangyayari. At mami, eto, nang walang tawag doon nga, Chico, walang pag-aalinlangan, sa ganyang klase ng attitude mo, ikaw ang nagtutulak sa anak mo palayo. Alam mo kung bakit? He will be forced to choose between two. Imbis na hindi siya pumipili siya ngayon. Kailangan niya pumili. Si tita o si mama. Pero kung okay ka sa kanya, hindi siya kailangan pumili. You are pushing your son to make a choice. To come up, di ba? And select someone. Imbis na hindi. Kaya nga po, Papa Jackson, ang gusto kong mangyari, gusto ko nang lumayo na rin sa anak ko kasi parang nahihirapan na talaga ako. Ay, mami, ano yan? Parang tanga po yan, parang tanga. Di mas lalong wala pong mangyayari, Ate Marina. Hindi naman tama po yan, mami. Medyo, oo. Kumbaga, yung part nyo na yan ay ano na yan, drama part na yan eh. Drama part na po yan. Meron kang kung sabihin natin problema ngayon, meron ka naman pong pwedeng gawin. At hindi yun yung paglayo. Wala kasi na-solve niyan. Pinapalala mo. Wala. Di pagka ganun, paano na? Kasi ganito eksena na Kuya Chico, Kaya nga ano? po ako tumawag, Mami, Papa Jackson. Mami Marina, ganito kasi eksena. Ay, malayo ako, ha? Ano ba, all your life, malayo ako eh. Ngayon nandito na ako, close na tayo. Tagal ko nawala eh. Ganon yung eksena eh. Mami, kailangan bunuin mo yon, alright? And sorry kung sinabi kong katangahan yung lalayo na lang ako sa anak ko. Ano bakit? Ano meron? Kasi ang goal nyo nga po mapalapit sa anak ninyo, di ba? So, Diba? hindi masasolve ng paglayo. Di ba? Actually, yun na nga ang kailangan yung gawin. No? Kasi hindi po namin masasabi kung eksakto, no? Kung papaano. Kasi sabi nyo nga, anak nyo yan. So, kahit hindi ikaw nagpalaki dyan, somehow, kilala mo pa rin yan. Di ba? Alam mo pa rin, siguro with the help of your sister, kung ano yung makakapagpasaya, ano yung kukuha sa loob ng anak mo. Hindi ganun kadali. Madali siyang sabihin, madali siyang pakinggan. But it's also always easier said than done eh. So, pero dahil ikaw naman, Ate Marina, yung nahihirapan, di ikaw na rin yung gumawa ng ikaw na rin yung mag-reach out. Ikaw na yung gumawa ng hakbang para, maging okay tong yung problema mo ngayon. Di ba? Build your relationship. Lahat na po nga ginagawa ko na. Lahat na po ginagawa. Hindi. Ganito po. Sa anak ko. Ganito, Ate Marina, kasi sa kwento mo ngayon sa amin, you could say na ginagawa ko na yung lahat, pero base sa naririnig namin, ang ginagawa mo lang ay nagbibigay ka ng batas para sundin ang anak mo. Hindi And po it doesn't work that way. Hindi. Siguro pareho yung goal, pareho yung gusto mong makamit, pero iibahin natin ngayon ng atake, kumbaga. Diba? Siguro you could try na maging medyo palambing, diba? Imbis na... Ano na nga pong ginagawa ko, Papa Jeff. Pag natutulog kami, halos magkatabi kami, hanggang yayakapin ko siya, halikan ko yung kahit tulog siya. Kumbaga pinadarama ko talaga sa kanya. Hindi, awkward. Kahit po sa akin yung gawin yun. Kaso, Baka mapagganon ako kasi hindi po tayo sanay eh. Hindi ako sanay na ganyan, pero all of a sudden gagawin niyo sa akin kung kailan malaki na ako, di ba? May alienate siya. Oo, kasi ito, Ate Marina, kasi somehow I could say na medyo nakaka-relate ako sa iyo dahil kami ng tatay ko hindi kami close. Si Mang Jaime, hindi kami close kasi tatay ko siya. Oo, nirerespeto ko siya, tatay ko siya. 'Di ba? Idol ko siya, tatay ko siya kasi pero wala kaming relasyon na Wala kang common ground. Oo, ang kadikit ko si Aling Elsie kasi siya yung kasama ko, kalahati ng buhay ko, 'di ba? So si Mang Jaime, alam ko tatay ko siya, ganun. So hindi ganyan din yung pag umuwi may awkwardness din, 'di ba? Pero dahil ako na lang yung nag-reach out. Ako na kasi si Mang Jaime nagtatampo sa akin. Alam ko yan, kinikwento ni Aling Elsie. Sabi ni Aling Elsie, nak. Yung tatay mo, tumatanda na. Sabi ko, bakit? Kasi nagtatampo, bakit daw parang ang layo ng loob mo sa kanya. Hindi ko alam yun Wala akong ginagawa. I mean,
wala akong ginagawa. Hindi ako nagtatampo. Wala lang, normal lang ako. Pero biglang nararamdaman niya nagtatampo daw ako. Kasi Siguro, wala kasi kayo moment na bagbawa sa normal na mag-amang lumaki magkasama. Diba, Pag naupo ka sa isang upuan, magkatabi, may pag-uusapan kayo eh. oo, na, diba, pag nakita, biglang mag-aakap, gano'n. Hindi kami gano'n. Parang, pangin pera. O hindi naman, grabe naman kayo. Hindi kami Ganyan po ang Hindi kami- kilala lang po niya ako pag maghingi ng pera. Hindi naman kami gano'n, joke lang. Pero yun nga, just to relate no, kung ano yung meron ka, Ate Marina, gano'n din yung meron kami ng tatay ko. Pero wala siguro dahil na-realize ko na lang na parang hindi maganda, no? Mali. So, ako na lang din somehow yung nag-adjust para kahit papaano maging close kami ni Mang Jaime kasi di ba? Isa lang yung tatay ko eh. Hindi mo makakaila eh. Pagka tinapon mo ko, pag hinanap yung tatay ko, kamukha ko talaga. Kahit sa Irish, ako Pinoy. Di ba? Ganon, ano eh, Ate Marina, tapos, in fairness naman kay Mang Jaime, ha? In fairness naman sa kanya, nararamdaman ko yung effort niya, Ate Marina, na mahirap para sa tatay to, ha? Yung hindi, di ba? Kung sa nanay, medyo madali eh. Kasi alam mo naman nanay yung charisma ninyo, 'di ba? Yung iba yung nanay sa tatay talaga, no? Iba yung mga ways nila. Pero in fairness kay Mang Jaime, nararamdaman ko Papa Jackson yung effort niya to the fullest of his ability para kausapin ako. Yung tipong kahit wala naman kaming dapat pag-usapan or baka feeling ko lang wala kaming dapat pag-usapan, pero gumagawa siya ng paraan. Kahit na walang wawang topic, pinagbigla na lang namin bigla na siyang uusbong at pag-uusapan namin. Yung mga walang connection, mga kapote, palaka, yan. Tapos bigla mapupunta sa politika, bigla mapupunta sa traffic, yung mga ganyang yung gano'n magkwentuhan na lang kayo. Oo, ako naman alam ko na, okay, ito yung ginagawa ng tatay ko ngayon. 'Di ba? Pero Kuya Chico, eto, halimbawa tatay mo umuwi at uuwi sila malapit na. At nag-impose ng rule. Matutuwa ka hindi? Siyempre hindi. That rule or rules na that goes, di ba? Or that, Siyempre magsusumo ako sa nanay ko. That go against Oo. yung mga ginagawa mong masaya ka. Oo. Mainis ka eh. Siyempre, ma, diba, ganun ako Oo. lagi. Ma, si Papa, diba, ganun eh. Oo. Yun ang puntahan ko, si Mama. In your case, Marina, ang puntahan ng anak mo yung tita niya. Correct. Di ba? Kasi sila yung close eh. Mm-mm. Sorry mami May Marina. Hindi kasi tamang marinig na lalayo na lang ako sa anak ko para puntahan ka talaga. Hindi ganon. Wag, Ate Marina, kasi Hindi maganda pakinggan. wala naman wala ka rin mapapala doon. Siguro lulungkot ka lang. Oo. So, you can do something at ito na nga yun, no? Yung sabi nga ni Papa Jackson, no? Yung, siguro build better relation kasi you have your relationship with your sister. Now, build a better relationship with your sister at sakyan mo na yun, ano? And as you go along, no, on the process, mabibuild mo na rin sana, hopefully, yung relasyon mo doon sa anak mo, no? Paunti-unti dadaanin sa, lambing-lambing, maybe Dadaanin po sa dasal eh. Tsaka mami, dasalan mo tapos gawin, 'di ba, lagyan mo din ng mami, bayain mo magkape, hindi ko alam, alamin mo yung hilig niya. naghihintay ka kasi mami ng instant ba? Yung nga po pag natutulog, magkalapit po kami, di ba? Aatak ka bigla. Hinahalik ako, niyak. Wait lang mami, hinahalik ako, niyakap ko. Tapos, after mong gawin yun, gusto mo, dapat close na tayo. Niyakap kita kagabi. Hindi po, last year po kasi, last year, ito lang itong Lakasan niyo po, parang awa niyo, no? Last year po kasi lagi kami magkasama kung saan. Punta kami, nagbabar po kami, tapos nagbibilyar. Ngayon na lang po siya nagkaganyan. Gusto ko yung nagbibilyar Kasi kayo. nga po, mami, kinontra mo yung bagay na dapat na alam niyang masaya siya doon. Tsaka, Sa pananaw ng anak mo, you are supposed to be the first person na pagtitiwalaan siya at irerespeto kung saan siya masaya. Kinontra mo siya kahit nga sa anak na close, pag kinontra mo, sisimangutan ka, yan pa kaya hindi kay gaanong close? tsaka Ate Marina, sa edad ng anak mo, no, yan yung edad, kumbaga sabihin na natin, totoo na yung niya, hindi na puppy love yan eh. 'Di ba? Umiibig na yung anak ninyo at hamakin yan lahat, 'di ba? Kaysa suwayin ka niyan, 'di ba? Pero kaysa sa maging ganun yung eksena na kontrahan, pwede namang, pwede namang maging maayos yan eh. Pwede namang pag may problema siya, sa'yo siya lalapit, 'di ba? Hihingi ng advice tungkol kay. Mangyari. Nagkausap na po kami tungkol dyan. Sabi ko, gawin mo kung parang kaibigan mo. Oh, see? Maging ka, kung anong problema mo, sabihin mo sa akin. Bakit mo kinukontra pag yung jowa niya kung kaibigan ka?
Hindi ko po siya kinukontra. Ang gusto ko lang po mangyari sa kanya, pag nandyan ako sa bahay, dalihin niya. Ipakilala niya sa akin. Hindi pa po niya kasi pinapakilala. Hindi, mami. Alam mo kung bakit, kahit ako, anak mo, hindi ko pakikilala sa'yo. Kasi ikaw ang nagsabi kanina na baka hindi siya makapagtapos at makabuntis. Binigyan mo ng negatibong atmosphere yung relasyon nila. So yung anak mo, ma-awkward. Ba't ka papakilala sa nanay ko? Diba? Oh, hello. Iba yung boses mo, mami. Nilamo na siya ng panahon. Diba? Pwede tawagan mo nga baka naputol o binabaan tayo. Pero hello do sa mga sa mga may ganyang klaseng eksena ngayon. Marami 'yan. Hindi lang 'yan si Ate Marina. Ganoon eh. At hindi naman kami sa hindi siya nangungunsinte, 'di ba? Pero ito yung katotohanan ng buhay. You never enforce relationship. You develop it. Correct. It can never be imposed. Nagbalik siya. Si Ate Marina. Mami! Opo. Ano nangyari sa'yo? Kinain mo yung telepono. Hindi po. Pakilakas po, please. Dumating lang po yung boss ko na yun. Kaya binagsakan niyo po kami. Ay, hindi po. Naputol lang po. Sige po. Okay. Yun nga, mami. So, yun. Huwag mo i-enforce sa kanyang relasyon. I-develop mo. Okay. At saka, mami, ikaw yung nakakatanda, ha? Ikaw yung 52 anyos. Di ba? Opo. Oo. Hindi tama na kung may topak yung anak mo, kasabayan mo. Okay po. Salamat po. Oo, ha? Okay po. Salamat po. Salamat, mami. Pasensya ka na, ha? Salamat po. Kampi naman tayo. Gusto ko na maging close kayo ng anak mo. Okay. Salamat po po. Madali ko pa. Sige, babay po. Babay po. Okay. Salamat. Andiyan yung boss daw. Oo Ay, nga. Alam mo, totoo yun. No? Ikaw na makakarelate dito kasi ikaw yung anak ng FW. Oo, it can never be imposed. Lalo na malaki na. Diba? Lalo na, halimbawa yung sitwasyon na sinabi mo kanina, tapos ngayon, halimbawa sa amin ni Mang Jaime, siyempre, ko naman, 30 anyos na. 30 anyos na ako. Diba? For crying out loud. Sabi dito, But there's no tomorrow. I understand that Marina and I think the proper way is yung build talaga. Totoo, no? Build. Gusto ko yung build. Oo, di ba? Maganda yan. Kasi, totoo naman. Ako, di ba, dahil sa experience kaya, di ba, yung gano'n naman talaga eh. Hindi mo pwedeng, okay, ako yung nanay, ako yung tatay ha, sundin mo to, pwede yan. Karapatan mo yan eh. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. Susunod yan. Pero ang pangit naman na sinusunod lang niya yan, di ba, just for the sake of sumunod. Kasi ikaw yung nanay, ikaw yung tatay eh. Di ba, hindi ba mas maganda kung susunod siya ng bukal sa puso niya, no? At dahil nire-respeto ka niya at alam niyang gusto mo lang yung makabubuti sa kanya. Kaya lang, it depends on the situation. Iba magkaiba talaga. Ganyan, you have to build it. Yun ngang relasyon mo. Di ba yung relasyon niya sa mga kaibigan, sa mga tropa, sa mga amiga, binibuild mo yan eh. Hindi naman yan makukuha ng magkita lang kayo, magtama lang yung mata nyo o tropa na tayo, di ba? Mali diba? mo kung networking yan. Kailangan yan. love mo ako kasi apply mo ako eh. Pero even, di ba, kailangan pa rin niya ng ilang beses kayo magme-meet, magkakapi-kapi kayo, may mga BOM kayo, di ba? Business opportunity diba? meeting, hayop. Tapos, doon na mabibuild yung relasyon. Totoo naman, di ba? Hindi pwedeng overnight lang ito. It cannot be. Di ba? It cannot be. Kiss cannot be. Borrow 1 from 9. 9 becomes 8. Oo nga. Honestly. Alam mo, kahit tama ka kanina, no? Yun ngang mag-ama or mag-ina na sabihin natin hindi malayo. No? May mga bagay na may hirap kang i-impose eh. Oo. Kahit close kayo eh. Lalo pa yan. Hindi susunod eh. Pero nagigets ko yung puso ng isang nanay. Oo naman. Ate Marina. Hindi naman natin sinasabing hindi natin na-agree. Kaya lang, di ba, sinasabi lang natin kung paano niya pwedeng magawa yung gusto niya. Oo. We want what you want, Mami Marina, di ba? And that is to have a better relationship with your son. Di ba? Pero hindi mo siyang pwedeng i-impose sa kanya. You have to develop that little by little. At saka kung, di ba, Ate Marina, kung nakikinig ka, you have your ways, pero sabi ko nga, maybe it's about time na medyo, kasi it's not working eh. Oh. So kung hindi ito nag-work, ibahin natin ang atake. Gano'n naman lagi eh. Gano'n naman sa lahat in general naman ganyan eh. If it doesn't work, 'di ba, baguhin mo yung atake sa kanya. And sige lang, try lang ng try. Gano'n yan hanggang sa makukuha mo rin yan. Yes. Makukuha mo rin yan. Amen. 'Di ba? Yes, ilapit na yung mga may karamdaman.
Ilapit yung Pabaliin yung mga baston. Bakit babaliin? Di ba kasi Wala bang ganun? Meron ganun sa amin. Uwi na nakakalakad yung pilay. So Kaya babaliin yung mga para baston. patunay, no? Tanggalin na Oo. yung tanggalin na yung salamin. Totoo na ano ko yan, aapakan yung mga salamin. Yung kasi mahal yun. nakakita na kaagad. Oo. Totoo na nangyari sa amin dati yan. Talaga? Oo, nang bata ba ako naka-attend ako niya, yung wheelchair, binato sa malayo kasi yung Ang mahal ng bili sa wheelchair, ibabato mo lang. Binato. Kahit ako gumaling, bubugbugin kita. Di ba? Kahit ako yung pinagaling mo, bakit mo tinapon yung wheelchair? Ang mahal-mahal niyan. Tapon mo lang. Bugbugin. Buti pinagaling mo. Di ba, mga ganyan. Ay, nako. Ay, naku. Maganda sabi ni Bong Hernandez. I like this. Thank you, Change the plan, not the goal. Correct. Tama. Diba? Tama. Ano yan Mami Marina? Workable yan Alam mo kaya, Chico, you are the best person to give her advice kasi ikaw talaga yung anak ng OFW Kasi, di ba, ganun Ganun talaga Kami ng tatay ko din naman, hindi kami close. Kasi, di ba, alam mo naman na kami, lumaki ako sa isang hiwalay na pamilya. Ganun din. Pag nakikita kami ng tatay ko, wala kaming common ground. Yung alam mo lang natatay mo siya, di ba? Oo, wala kaming Tatay mo common yan, ground. Alam ko okay. mahal na mahal ko siya. Nung namatay tatay ko, sobrang iyak ko. Diba? Pero pag nagkikita kami, ano pag-uusapan natin? Hindi mo tayo magkasama araw-araw. Awkward, di ba? Diba? I don't know. I did not learn anything about your day. Wala na mag-usapan Diba? Totoo. Kami nga ni Aling Elsie na kami yung mas close. Medyo na, di ba? May mga bagay na kailangan ko ng isang matining para sabihin sa kanya. Paano pa kay Mang Jaime na hindi talaga kami close Exactly. at all? May alienate ka You are, kumbaga you've grown old being comfortable with enough people around you. Correct. Hindi mo siya kinailangan para maging komportable pero alam mong tatay mo siya. Oo. Alam mong nanay mo siya. Di ba, alam mo yung respeto mo sa kanya di ba, abot langit. Pero talagang mas close ka pa dun sa mga gwardya. Oo, di ba, diba? kaysa sa kanya. Mas close pa ako kay Tatay Jimmy. Yan, in line with this. In line with this, kaya Chico, ako, hingi ako ng pabor sa mga anak ng OFWs. Mag-reach out kayo sa mga magulang nyo. Please. Diba? Total, malalaki na kayo, madali na technology. Totoo. Madali na kayo na yung mag-reach out. Yung mga anak na nananawagan ako sa inyo Huwag kayong mag-text lang pag kailangan nyo ng allowance, pag kailangan nyo ng bagong telepono, Nakakatampo ng kaya rubber shoes, diba? Kumustahin nyo sila kahit tinanggap nyo na yung padala. Hindi para mag-thank you, kundi para mangumusta kung kamusta yung araw nila. Correct. Kasi yung mga yan, nalulungkot din yan, nabobore, napapagod. Diba? At alam nyo ba, sa lahat na nakausap mo OFW, kaya Chico OFW ka dati, pantanggal ng pagod pag nararamdaman nila na may nagmamahal sa kanila na kamag-anak sa Pilipinas. Pantanggal ng pagod nila yan. Actually. Alam nyo lahat ng OFWs, if they can only come home at dito kumita ng pera at makasama kayo, uuwi ang mga yan. Bakit talaga gustuhin doon? Ito ang lupang sinilangan, di ba? I thank you. Okay na ka, bye. Kaya nga ako bumalik Di ba? Naghiwalay Diba? naman kayo. Kaya nga, yun lang. Bumalik ka kasi... Kaya nga ako bumalik, kala ko kasi may babalikan ako. Ayan, wala. Pero... Uy, totoo Alam mo, hindi ko na lang tinanong sa'yo yan. Pero di ba nung umuo ka sa akin na pupunta ka na ng Pilipinas to join the team, kayo pa, di ba? Kami pa. Kayo pa, kaya umuo ka. Oo. Eh, nung naghiwalay ka, hindi ka na makatanggi kasi, di ba? Napadalang ka na ng pampipantikit mo Oo, totoo. Alam mo, naisip ko nun, kung nagkataon lang na medyo umusog ng konti, yung tinanong ko at naghiwalay ka, hindi ka mananatili ka dun Oo, magmumukmuk na lang ako dun. Di ba? Ano lang yung timingan lang talaga Oo, yun. di ba? Buti na lang talaga, nakapunta ko ng Dubai ng time na yun. Timing. Pero totoo, ito pa ulit-ulit ko na siguro mananawa, nakakasabi, pero kapag naging Filipino expat ka sa ibang bansa or naging OFW ka, yung lungkot, yung pagiging emo, magiging 10 times Ito na papag-usapan natin, di ba, malungkot maging OFW. Okay, alam mo yung malungkot. Pero do you know kung ano yung pakiramdam ng OFW na nalulungkot? Hindi. Kasi malalaman mo lang yan, maiintindihan, mauunawaan mo lang yan kapag naandun ka na mismo sa sitwasyon. Kasi pamilya kami ng OFW. Ngayon, di ba, halos dalawang taon ako naging OFW. Dumating yung point na, okay, ito pala yun. Ito pala yung feeling na masyado ka nagiging emo. Nanood nga lang ako documentary, umiiyak ako. Talaga? Nanood na ako documentary na, yung salamin ng katotohanan ng society.
na wala namang kinalaman sa buhay ko, pero bigla na lang ako nalulungkot, bigla na ako nag-iiyak. Sabi ko, lalalala. Di ba? Tapos, ang dali ko maapektuhan. Tapos, naiinis ako kapag tong mga nandun sa bahay, kukumustahin lang ako, no? Tapos may ano yan. May kadugtong. Kuya, may Deadline gusto naming mag-outing, ganyan-ganyan. So alam ko na yung kasunod, di ba? Pero pag wala namang pupuntahan, wala namang hihingiin, hindi naman nangungumusta, nakakaano kaya? Nakakaurat kaya? Kasi si Aling Elsie na ganyan din may mga pagkakataon nagtampo na rin yan eh. Nung time na yun, hindi pa ako OFW. Hindi mo maintindihan. No, parang kami naman nagtampo. Ganyan pa kami, no? Yung tinreat namin ng hindi seryoso masyado. Kasi nagtampo siya. Hindi tumawag, ganyan. Pero nung ako na naranasan ko, okay, doon mo lang magiging 10 times no yung lungkot na nararamdaman mo. Kaya maybe that's hindi ko gustong pangatwiranan or bigyan ng ng paliwanag. Maybe that's the reason why yung ibang OFW na nasa ibang bansa, kahit na committed na dito sa Pilipinas, pagdating doon nagiging single kasi doon nila binabawi doon nila nakukuha. Pero hindi tama yan. Pero hindi talaga tama. Pero di ba may mga nangyayaring ganyan? Kasi sabi ko, okay. Oo naman, ako. Ganito pala. Malasak ang kwento niya. Ganito pala. Doon ko na. Kaya pag mag-OFW kayo, kung pa pwede mag-apply kayo mag-asawa, parehas kayo malis. Correct. Diba? Doon namulat yung, okay, alam ko na ngayon. Pero please, tama, no? Just to add sa kung ano yung sinabi mo, tama, no? Nananawagan kami sa mga anak, kung hindi mo sa mga anak sa pamilya ng OFW, baka pwede namang kumustahin nyo ng kumusta lang talaga. Kumustahin ng walang hinihinging kapalit, no? Yung wala kang i-request sa bandang dulo. Kumustahin mo lang. Kahit magtaka siya kung bakit. Diba? At least, kumustahin mo lang. Wala lang. Pag sinabing, bakit na naman? Wala lang. Nami-miss ka lang namin. Diba? Kung mag-iiyak siya doon, diba? Iba, tama yung pagbaba nung telepono, nung video call na yon o kung ano man yan. Iba, diba? Baka maglulupas siya yun doon na nakaka-energize, nakaka-boost ng moral. Diba? Para magtrabaho ulit. Anyway, para sa inyo naman yun. Baka lang kaya nyong gawin, please, gawin nyo. No? Kasi, yun lang. Pero maraming salamat kay Mark Zuckerberg. Alam mo, maraming pamilyang Facebook. yung group chat. Group chat? May mga pamilya may group chat na, di ba sila? Kami meron eh. Oo, di ba? Nakalagay doon, Family Affairs. Yes. Yun yung pangalan ng group chat namin, Family Affairs. Kumbaga, nakakatulong. Kasi para kayo nag-uusap sa isang lamesa. Alam natin it's digital and di ba? But you can share photos of the day of what went video on during your day na hindi mo na kailangan i-post. Yung kayo na lang makaka-appreciate. Di ba? Tsaka ngayon tama ka no with the emergence of social media, mas madali nang mag-establish ng relasyon or mag-build ng relasyon at mag-maintain. Minsan kasi na-establish hindi naman na-maintain. Yes. So ngayon mas madali na. Imagine mo dati, 'di ba? Telegrama, sulat-sulat. Pero ngayon kung gugustuhin mo, pwede eh. Pwede. Salamat kay Mark Zuckerberg. Yan. At na hindi ko alam kung ano yung issue. Wala eh. Hindi, yan. Hindi ko alam kung ano yung mga... Hindi mo sila, you don't follow? Hindi. Okay, yung nakikita US, ko lang sa timeline ko yung... US Senate inquiry. Alam mo naman ako pag political. Nakikita ko Senate kahit saang bansa, pinapanood ko talaga. Di ba? Yung Wala, Syrian war ngayon, yung Russian, di ba? Interference sa election na nakaraan sa US. Parang pinapanood ko lahat yan. Diba? Wala akong alam. Ngayon nga, bagong latest si Julio Diaz na aresto, di ba, sa pagtutulak ng droga. Dating artista, ano mo? Hindi ko alam. Diyan ako napupuyat, Brad. Sa panonood ng balita. Wala, yung huli ko pinanood, dolphin. Totoo nga yung dolphin na nagtitricks, parang vape. Diba? Parang vape din yung gusto ko ganun. Oy, Chico, speaking of relasyon, ito anak, yung anak ko nagkaka-PM lang ngayon. Si Clonger? Sabi niya, pag-greet, how was your product launching? Sobrang close kami ng anak ko, mga bangga. Magtropa kami, as in literal. Sabi ko, it was very good. Sabi niya, you seem happy. Happy ba? Sabi, nangiintriga tong anak ko. Iba yung tanong, intriga. Sabi ko, very. Sabi niya, good. Sayang wala ko. Wala kaming practice. Walang niya. Umalis-alis ka pa ng bahay, wala ka palang practice.
Anong practice? Yung anak ko, alam mo yung anak ko, di ba? Choir member. Uy, maganda yan. Dada Pagrita ko, tapos si Kobe Molano and Ana Alvarez. Thanks. Diba? Yung anak ko na minsan nagpaalam to. Total lang, nakikinig siya. Oo nga. Ganito ha, inisahan ako niyan. Pupunta ako ng saan ba to? Yan ba yung concert? Hindi, iba pa to. It happened a year ago. Pupunta ako ng McDonald's. Kakain lang ako with some of my friends. Okay. Pinayagan na ako ni mama. Diba? Okay, ingat. Send me pictures. Yay, thank you da. After 5 minutes, da, pinayagan mo na ako but I forgot to tell you something. Pinayagan mo na Merong plot twist. Brad, nabobo ako. May plot twist. Diba? Pang scriptwriter yung term. Oo, plot twist. Okay. Sabi ko, anong plot twist? Darating yung maliligaw ko. Pero pinayagan mo na ako sabi sa akin, Brad. Gusto mo magkumahog na pumunta doon. Diba? May plot twist. Iba Iba Ganun kami ka-open. Wala na. My daughter is Gagawin mo, dalaga na si diba? Klongers. Teenager yung anak ko. Bata pa. But you have to ask Dalaga all na. aspects of their lives. Diba? How was your day? How's the Sorry. choir? How's the books? How's Diba? the boy? How are the boys? Diba? Hindi ko lang kung naalala mo to. Few years ago, pinag-uusapan natin bilang si Klong-Klong na naman din yung, diba, na nag-worry ka na baka mamaya loner yung, diba, loner si Klong, ganyan. Sabi ko, hindi, antayin mo lang yan na lumaki-laki ng konti diba, pasalihin mo sa mga organization, ganyan-ganyan at mabibuild yan, diba? Ayan, nagkakuha. Parang kailan lang natin pinag-usapan niya ito na ngayon. Diba, di masaya, di nag-acquire Nakikinig siya. ako ng future niya para ikaw. Diba yung a person who will suddenly just burst into a song. At kay Chico, ang hilig niya ngayon she plays yung Ukulele. and the guitar. Di, And nice. ngayon, she's focus, gusto niya mag-drums. Diba? Alam ko kung bakit. Si Tito Richard niya. Gastos yun. Oo, tapos alam ko bakit. Bakit? Alam ko din kung bakit, hindi mo alam. Close kami ni Klo. Ay, alam ko na! Oo. Diba? Oo. Ay, nako. Sorry. Konsentidor akong tito. Tapos nagpapaalam ka Papa Bo Jackson. Nasama ako mag-coffee. Ayaw payagan, grabe. Buti na lang, nandun ako, sabi ko, payagan mo na. Diba? Sabi niya, thank you Bakit? Wala naman sama, mag-coffee lang naman Ay, nako. Pero kay Chico, sobrang blessed ako sa relasyon na meron ako sa daughter ko. So, Actually, close ka nga Nakakatuwa nga yung ganyan. Tropa kami. Pag ako nakakita na ganyan, natutuwa ako kasi siguro that's the relationship that I never had with my father. At 'di ba, natutuwa na lang ako pag may ang galing, nakakatuwa, close sila. And you have that relationship sa mga pamangkin mo. Sa pamangkin ko. Oo, 'di ba, sobrang pinsan close ko, pamangkin ko. Nakakatuwa. Yun, ganyan. Si Pinipining Joe ay nakantabay sa Oo atin. nga, may pinababati. Si Jaril Arens Victoriano ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Si Klo. Yeah. Ay, teka lang. Ito si Marlon J. Pondevida at saka si Barbidal Jen Pondevida. Biggest fan daw natin. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Si Klongerks. Hoy Klongerks. Alam mo na may usapan tayo Ang anak ko may 3 magulang. Si Klongerks. 3 magulang yan Sino? Yung mama niya, ikaw? yung stepdad niya, tsaka ako. Di ba? Parang ang saya kaya Ay, nun. alam niyo ba, nawiweirdo yung mga tao. I-share ko lang sa inyo, okay, Chico. Pag bawa, event ng anak ko sa school, andun yung stepdad niya, andun yung nanay. At okay kami. We go out and have lunch together, share the same table. As in, alam niyo masaya ang buhay na walang issue. Totoo lang. Oo naman. Wala kaming ka-issue. Kasi Oo. bihira naman kasi yung ganyan. Kami nung husband nung nanay nung anak ko, yung husband na niya ngayon, naghiram pa kami ng sapatos. Ganon yung extent ng closeness. Di ba yung ganon And at lahat ng yan, Kuya Chico, because I want to build a good relationship with my daughter. Well, which you did, no? So, edi, gaya na sabi ko, hindi naman lahat ganyan. So, ang saya ni Klong, di ba? Ang dami niyang, ang dami Ang dami niyang hihinga ng allowance. Correct. May kakampi pa siya kapag may magpapaalam. Ikaw, konsentidor ka. Niyaya ako na
Pag umalis ka, huwag ka mag-alala. Feeling ko ilang taon na lang magiinom na kami niyan. Umalis ka. Teka lang, hoy, si Aiki, nakasama mo daw kanina. Kinakumusta ka niya? Si Aiki, hoy. Tiga mo, kasama niya si Glenn Kapuno na pauwi na daw sila. Ewan ko kung narinig si nila to. Hayop yung performance kanina niyan, Brad. Si Aiki, nag-rap-rap to, di ba? Hanip mag-rap yung tuwera pa to eh. Hello sa mga team namin sa quality na ka-STG gabi-gabi. Ayan, Bernard Partosa, Julie Nanalo, or Manalo, Kerlin, or Chilin, or kung ano ang pangalan mo. Santos Talal, Ani Arellano, Sherwin Tanaw, Pasibe, Jason Bermudez, mother of all, Sonilia family, Antoinette Study Well from Gayan, Giselle Sorilia, Giselle Ray and Ronyola family from Tameng. Hello to Joshua Barba Architect sa Doha, Qatar, at sa kanyang loving wife at sa kanyang uniga Hiha. Hija pala. Unika Iha. Yan yung tamang spelling ng Iha. Unika Hija. Ayan, from Canoned family. Belated happy birthday to Gene from his wife Tina. Kaya chika, banggitin ko lang ulit, mga pangga, I'd like to say thank you yung sa networking na ginagawa ko, yung multi-level business ko, Kuya Chico, sa kabila, yung juice. Kay Boss Eric Tan at sa lahat ng mga leaders namin. Thank you very much. We had a very successful launch kanina ng produkto. Maraming salamat. Thank you po, Boss Eric Tan, for making me as the ambassador of the product, yung Healthy Jackson's Pomegranate Kuya Chico. Diba? So maraming salamat. Yung mga nag-PM po sa akin para magtanong kung paano maging direct seller ng produkto, re-replyan ko kayo. Racket tayo mga pre. Racket. Pero talagang yung prutas na pomegranate, marami talagang health benefits. Yes. Yun. Iba, Brad. Nung nasa Dubai ako, kumakain ako niyan. Talaga? Parang paborito nila yan doon. So, parang buto-buto yan, di ba? Yes. So, at masarap naman siya yung pomegranate. Take care of your health, mga Social, no? pang. Take care of your health. Okay, teka lang, batiin ko lang. Happy birthday si Direk Archie Dema Ala. Uy, talaga? Oo, ayan, ng, ano to? Artistic Events Production. Artistic. Oo. Digimon kasi yung pagkakagawa niya. Artistic pala. Si Direk Archie kay Chico ang kumuha sa akin na nakaraang araw na nag-host ako sa AFP retirement Okay. sa Camp Aguinaldo. Oh. Now, nakakahiya man, wala akong ginawa, Brad, kasi wala Bakit ikaw nag-host doon? babasa ka lang ng script, wala kang, alam mo naman tayo nagtrabaho tayo sa hosting, kasi gumugulong tayo, yung pagod. Kasi pag biniyaran ka ng wala kang ginawa, hindi mo naramdaman ang pagod. Oo, Parang lugi. Pero ayan, Direk Archie, alam mo na, pag next time kami ni Kechi kung tandem kami sa event. Kasi naman, Brad, ang mga nanonood, mga general naman. Kaya nga parang natatakot na. Andun pa si Secretary Lorenzana sa harapan ko. Baka matakot ako. Di ba? Oo. Pero ang babait ng mga official kasi. Oo. Ang babait ng mga official. Andun yung mga misis nila, may sariling table. At saka siguro dahil sa sa trabaho nila, gusto din nila na na mag-unwind na lang din Yes, ang katuwa. Isa pa yung Chico. Diba? Yung impression na yan, Kasi ako, anak ako ng pulis. Anak ako ng pulis sa mga pangga. Diba? Dahil hindi kami naging close ng tatay ko, hindi ko naman yung katikasan ng tatay ko. Kasi mga kuya ko, sila Kuya Jan, sila Kuya Troy, nababuhay pa. Matitikas siya mga yan eh. Pag sinabihan ka ng kuya ko, napuno mo na ba yung tubig sa drum sa CR? Si Kuya Jan ganyan. Oo, ganun. Nakilala ko yung kuya mo. Ganyan na ganyan magsalita. At hindi siya nagtatanong kay Chico. Pinapaalala niya, inutos niya sa'yo at nakalimutan mo na kung mabuti pang kumilos ka na. Ganun, no? Patuwa. Ako na, napakaharap ko, di ba? Hindi ko maranasan may kuya dahil ako yung kuyang nga kasi. Sabagay. Anyways, sige, let's play kaya Chico. We'll be back, mga pangga. We got more coming your way. Tawagan niyo kami 721-2429 kay Chico. Anong bukas na sa po ka? Mega 10 sa Libis. Racket. Wala kayong pambayad na Meralco bill namin. Sorry. Ako napakasipag ko lately. Diyos ko, parang kailan ba hindi? Lately, nadoble tayo sipag ko. Oo. Actually, nung pag-uwi ko galing Dubai, siguro yung sipag. Best in Sipag Award goes to you. Congratulations. Sige. Ganun talaga. Hello po sa mga masisipag, ha. Ako, itong weekend, baka nasa Southwoods Mall ako. Lalakwatsa. Happy listening to Bernadette Andreas, Jerson Azuki, MG Sumido, Nes Santiago ni Morley Libet, Chris NM, May Jimenez, Allen Tibon, Angel Joy Bacus, JM
Rogao, BS Accounting, Technology students of Rizal Technological University. Maligayang pakikinig po. Happy listening to Tintin Ramos Villanueva. Ang arte ko sa Tintin. Sorry, bago mo pansinin, inunahan na kita. Lalaitin mo ako eh. Safe flight going back to Kuwait from Team Airbag. Sorry. Napatingin lang ako. Wala naman akong gagawing iba. Sa Buting Pasig City for Everride Group. Si Joji, Erwin, Roval, Jason, Murphy, John, solid energy kami. Sabi ni Emily Hart. May heart pa? Ayan, wait na. Hello sa mga Hong Kong beauties ha. O Regina Constantino ha. Ayusin mo na yan. Ha? Ano ba yun? Basta. Si Madam Regina? Oo. Akala ko nandyan siya. Kasi magpapayaman pa tayo ha. Oo. Si Madam Christy Yap yung mga nandyan nakikita ko. Regina. Ano play natin? Ano magandang No, we're playing the music by Jason D. Bini Bini. Bini Bini sa aking pagtulog, ika'y panaginip ko. Oo nga, maganda yung kanta na yan. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo